Isa sa ating kaibigan at viewers na nalimutan ko ang pangalan dahil sa daming listahan, pati listahan ng mga utang ay nagkahalo na. Pero anyway, nagtanong ang ating kaibigan kung ano daw ang mga military assets na bibilhin sa darating na Horizon 3 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Bago tayo pupunta sa Horizon 3 ay unahin muna natin pagtalakay kung ano ba ang tinatawag na Horizon para sa hindi pa nakakaalam. Noong February 23, 1995, ang Armed Forces of the Philippines Modernization Act na naging Republic Act No. 7898 ay naging batas and was enacted by President Fidel V. Ramos noong February 23, 1995. Ang layunin nito ay para ang tatlong branches of the Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army, ang Philippine Air Force at ang Philippine Navy ay ma-modernize ang kanilang mga weapons at equipments. At ang batas na ito ay sinasadyang aabot ng 15 years na may initial budget para sa unang 5 taon na aabot hanggang 50 billion peso. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito napunduhan at natigil ang funding sa nasabing Armed Forces of the Philippines Modernization Program dahil sa walang pira o walang pundo ang gobyerno dahil daw sa 1997 financial crisis. Ito din ang unang panahon na maraming government-owned company and property ay binibinta sa private sectors o pina-privatize. So ibig sabihin, marami din pira pumasok sa gobyerno sa panahong ito. Pero ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay tuluyang itinigil hanggang sa sumunod ng mga administration at hanggang na-expired ito noong 2010. Sa panahong ito, ang mga barko ng pangdigma o mga warship ng Philippine Navy ay karamihan ay panahon pa sa World War II o halos 80 years old na ang mga barkong na ito na pinaglumaan ng US Navy. Kaya noong panahon na yun ay nagkaroon ng shooting para sa pelikula sa World War II movies na ginanap dito sa Pilipinas at napahanga ang mga Hollywood actors at mga director dahil nung nakita nila ang mga Navy ship sa Philippine Navy ay sabi ng isang movie director na ang galing daw ng paggagawa ng props na parang totoo daw mga World War II warships at sabi naman ng isang Pinoy extra na hindi yun props, yun talaga ang barko namin. Pagdating ng December 11, 2012, inaminda ang Republic Act 10349 at ito ay tinatawag na Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Act na kung saan ini-extend ang modernization program ng another 15 years na may initial budget na umaabot ng 75 billion peso para sa unang 5 taon at para maipagpatuloy ang pag-modernize sa lahat ng branches ng Armed Forces of the Philippines. Ang inamindahan na batas ay ginawa sa ilalim ng pamumuno ni President Noynoy Aquino. Ang bagong batas na ito ay naglalayon sa pagpalakas ng depensa or defense system capabilities para magkaroon ng kakayahan na harapin ang mga pagbabanta lalo na sa panahon ng nagkaroon ng pagtatalo sa territorial dispute laban sa China doon sa South Philippine Sea. Ang Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay pinaghati-hati sa tatlong horizon, ang Horizon 1 na inimplementa mula noong 2013 to 2017 at ang Horizon 2 na sinasakupan ng taong 2018 hanggang 2022 at ang Horizon 3 ay mula 2023 hanggang 2028 at ang total cost sa budget ay maabot hanggang 40 billion US dollar. At noong June 20, 2018, si President Rodrigo Duterte ay nag-approve para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program shopping list para sa Horizon 2 at ang listahan sa nasabing project ay iniimplementa mula 2018 hanggang 2022 sa budget na abot hanggang 300 billion peso o katumbas sa 5.6 US billion dollar. At mapansin natin ang pagkakaiba ng kaunti sa focus ng dalawang administrasyon sa pagbili ng mga military assets. Si President Noynoy, ang kanyang priority ay nakapokus sa pagpatibay ng Armed Forces of the Philippines capability para mai-address ang external threat gaya ng mga territorial waters dispute sa Pilipinas laban sa China, habang ang kay President Rodrigo Duterte ay nakapokus sa counter-terrorism o internal threats. Marami ding mga na-acquire na military assets sa ilalim ng Horizon 1 of the Revise of the Armed Forces Modernization Program. Pero hindi na lang natin sinama ang mga maliliit, ang sinama natin ay ang mga malaking project. Gaya halimbawa ng 12 na FA-50 jet fighter na mula sa South Korea. Noong February 13, 2014, inaprubahan ni President Noynoy Aquino ang pagbayad at pagbili
sa 12 units na FA fighter jets na nagkahalaga ng 18 billion piso at ang lahat na 12 units na nasabing FA fighter jet ay na-deliver noong 2017 sa panahonan ni President Duterte. Pero ang project na ito ay nagmula kay President Noynoy Aquino. At ang pinakabagong dalawang missiles-capable frigates, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. Ang mga project na ito ay numpisahan noon pang 2013 sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program 2013 to 2017 Frigates Acquisition Project, ay nagkaroon din ng maraming delay at si President Noynoy Aquino ay nagbigay ng authority sa Department of National Defense para papasok sa tinatawag na multi-year contract, at maraming biddings ang ginawa dahil hindi na-meet ang requirements ng Philippine Armed Forces, at hanggang pinagpatuloy ito sa Duterte Administration noong October 24, 2016 at Department of National Defense Secretary Delphin Lorenzana ay pumirma ng kontrata kasama ang Hyundai Heavy Industries para sa paggawa ng dalawang frigates. Noong 2018 inumpisahan ang paggawa ng nasabing barko at inideliver ito noong 2020, na ibig sabihin na sakop ito ng Horizon 2 ang mga frigates na ito, at ang mga bago ring mga Super Tucano na mga eroplano na nabili sa panahon ngayon ni President Duterte, na kung saan napipirmahan ang kontrata nito noong 2017 at na-deliver noong 2020 ay sakop ng Horizon 1 dahil napirmahan ang kontrata nito noong 2017. At ang 6 na bagong Black Hawk helicopters na nabili sa panahon din ngayon ni President Duterte, at ang mga bago pang napipirmahan ang kontrata para sa adisyonal na 32 Black Hawk helicopters ay kasama rin sa Horizon 2, at ang 10 na unit na light tank base Pandor 2 at ang 144 Ascod Sabra light tanks na galing sa Albit System Israel at ang Pandor 2 8x8 World light tank. Ang mga project na ito ay kaparte ng Horizon 2 at inasahan na ma-deliver ang iba nito sa 2023. At isa pang project na nakasama sa Horizon 2 ay ang 12 units na Gorani 6x6 World tank. Ito ay may deliver sa sunod ng mga taon. Ang isa pang malaking project na deliver lang ay ang 12 units na Atmos o tinatawag na Mounted Track Howitzer System na galing sa Israel. Sakop pa rin ito ng Horizon 2, at ang kadideliver lang ng 6 ng mga bagong attack helicopters na galing sa Turkey, ito ay sakop pa rin ng Horizon 2 sa ilalim ng Duterte Administration. At marami pang iba na mga project o mga assets ng military na nakuha sa ilalim ng Duterte Administration o kaparte ng Horizon 2 na hindi natin isinasama, ang mga malalaki lamang ng mga project. At ang pinakamalaki military asset na kukunin at napipirmahan na ang kontrata nito, ito ay ang tinatawag na BrahMos Supersonic Cruise Missiles na kaparte pa rin ng Horizon 2, at ang delivery nito ay sa susunod na mga taon. Ito ay sa ilalim pa rin ng Duterte Administration, ngayong patapos na ang termino ni President Duterte. At tungkol naman sa mga assets na kukunin sa parating na Horizon 3 o sa susunod na mga administrasyon, kung sino mang maupo na bagong presidente, at sigurado namang ipagpatuloy ito ang mga hindi napipirmahang project sa Horizon 3 kung gusto ng bagong presidente na makakuha ng suporta sa military. At ang mga project na ito ay ang MRF JAS Gripen fighter jet, at ang 2 corvettes, at ang 2 submarine, at ang 6 na offshore patrol vessel. Ang mga malaking project na ito, kung hindi man mapipirmahan bago matapos ang termino ni President Duterte, ay siguradong mapunta ito o masama sa Horizon 3 sa susunod na mga presidente o susunod na mga administrasyon. Ang Armed Forces of the Philippines ay di hamak mas matibay at malakas ngayon, umpisa sa panahon ni Noynoy at sa ngayong panahon ni Presidente Duterte, kung ikumpara mo sa mga nakaraang administrasyon. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating kaibigan na si Sir Ginubaten. Hanggang sa sunod, maraming salamat.